Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, patuloy po akong taus-pusong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege, opportunity na patuloy pong magamit ng ating Panginoon na patuloy pong mapagbahagi sa inyo ng kanyang mga mensahe salita. Mga mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoon Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled Pagsubok patungo sa plano ng Diyos. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais po tayong paalalahanan o bigyan ng tamang pangunawa ng ating Panginoong Diyos upang malaman po natin ang layunin niya, bakit niya pinapahintulot ang pagsubok sa ating mga buhay o bakit tayo nakakaranas ng pagsubok sa ating mga buhay. At kung dumanas man tayo ng mga pagsubok, ay ang nais po ng ating Panginoong Diyos ay patuloy po tayong manalig at magtiwala sa Kanya. At kung sa pagkakataon na tayo dadaan ng mga pagsubok ay hindi po tayo mawawala ng pag-asa sa pamagitan ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Marami kasing mga tao na kapag dumaranas na ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay ay nawawala ng pag-asa at lalong-lalo na nalalayo sila sa ating Panginoong Diyos. Instead na manalangin, lumapit sila sa Diyos, ay iba po ang kanilang mga tinatakbuhan. Kaya po, instead na maging maayos sana o makalampas sila sa mga pagsubok na kanilang nararanasan, ay lalo po silang napapahamak. Kaya sa mensaheng ito, nais po tayong bigyan ng tamang pangunawa ng Diyos o ng ating Panginoong Diyos kung bakit inaalaw niya yung mga pagsubok sa ating mga buhay o bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Kasi po, nais po ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagpapahintulot niya sa mga pagsubok na ito sa ating buhay ay patuloy po tayong maging matatag at lalong lumapit sa Kanya. Yan po ang nais ng ating Panginoong Diyos. Kaya po sa mumuting mensaheng ipagkakalo po sa ating ng ating Panginoong Diyos ay patuloy po na ini-encourage ko po kayo na patuloy po natin buksan ang ating puso, ang ating tenga sa mensaheng nais niya pong iparating sa atin upang sa mga sitwasyon na darating sa ating mga buhay, sa mga pagsubok na mapapahintulot ng Diyos sa ating mga buhay, ay alam na po natin kung bakit natin dinaranas to at paano natin mapaglalampasan ang lahat ng mga ito. Why God allows trials in our life? Ito po, number 1, bakit po pinapahintulot ng Diyos yung mga pagsubok sa ating mga buhay? Number 1, to increase our faith to Him. Upa daw pong ma-increase o madagdagan pa at lalong madagdagan pa yung pananalig at pananampalataya natin sa Diyos. Ganito po ang nasusulat sa Book of Santiago, chapter 1, verse 3. Santiago, chapter 1, verse 3, dapat ninyong malaman, nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Ayun po, nagiging matatag daw po yung pananampalataya ng mga tao kapag dumaranas po ng pagsubok. Yan po ay totoong nangyayari. Siguro isa po kayo dun sa dumanas na po ng mga pagsubok na habang dinaranas nyo po yung pagsubok, wala po kayong ibang nasa isip o wala po kayong ibang hinihingan kundi ang Diyos, di po ba? Ganyan naman po tayong mga tao. Kapag sagana tayo, nakakalimutan na natin po si Lord, di ba? Pero kapag dumaranas po tayo ng mga pagsubok, doon po natin nakikita yung kahalagan ng Diyos. Doon po natin nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, sabi niya po kay Apostol Pablo, na sa iyong kainahan, sabi ng ating Panginoon, doon nahayag o nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Parang sa atin po. Kasi po, maraming tao kapag sagana po yung buhay, pag maayos yung buhay, ay may oras man sa Diyos pero napakakunti lang. O wala po silang ganun na pagnanasa na dumulog sa Diyos, maglingkod sa Diyos because doon sa maayos at payapang buhay nila. Kaya God's allow trials in our life. Isa pong dahilan, yun po, yung to increase our faith to Him upang patuloy pong madagdagan pa lalo yung pananalig at pananampalataya natin sa Kanya.
Pangalawa, why God allow trials in our life? To be a testimony to others. Ayan po. Ginagamit po ng Diyos na layunin ang pagpapahintulot ng pagsubok sa ating buhay upang kapag po naranasan natin ito at napagtagumpayan po natin ang pagsubok sa tulong ng Panginoong Diyos, ay magiging testimony po tayo sa ibang tao na kapag may mga taong dumaranas na rin po ng mga pagsubok na pinagdaanan mo, ay madali mo pong mababahagi sa kanila yung testimony mo na lagi mong sasabihin na si Lord ang nagbigay sa akin ng kakayahan upang malampasan ko ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko. Di po ba, napakasarap mag-testify kapag ang pagsubok na pinahintulot ng Diyos ay nalampasan mo dahil sa kanyang biyaya. Ang sarap po i-testify sa mga ibang tao. Kaya po isang purpose po ni Lord. Bakit inaalaw niya po yung mga ganitong pagsubok sa ating buhay? At nasulat po pala sa book of 1 Corinthians chapter 10:13 na walang pagsubok daw na ipapahintulot ang Diyos sa mga tao na hindi nila makakaya. At pagdating ng pagsubok, Diyos pa rin ang gagawa ng paraan o magbibigay ng lakas sa atin upang malampasan natin yun. Ganun po kabuti ang ating Panginoong Diyos. Kaya nice po ng ating Panginoong Diyos na maging testimony tayo sa iba. Yan po yung isang purpose ni Lord bakit inaalaw niya sa atin yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Yung maging testimony tayo sa kabutihan, kapangyarihan ng Diyos na kung bakit natin nalampasan yung pagsubok, it because doon sa pananalig at pananampalataya natin sa Kanya. Pangatlo, to discipline us. Ayan po. Upang disiplinahan tayo. Isang purpose rin po ni Lord. Yung ginagamit niya o pinapahintulot niya ang pagsubok na to upang madisiplina tayo. Minsan, may mga bagay tayo na ginagawa na labag doon sa kalooban ng Diyos. Kaya, iaalaw niya yung mga pagsubok na to upang makita natin yung mga ginawa nating maling plano, maling desisyon. Kaya papakita ng Panginoong Diyos kung gaano niya kamahal yung tao. Ayon po nga sa kanyang salita, dinidisiplina ng Diyos ang tinuturo niyang kanyang mga anak. Kaya po, napaka-blessed po natin kung tayo po ay dinidisiplina ng Diyos dahil sa pamamagitan ng pagdidisiplina ng Diyos, doon po natin mararamdaman kung gaano tayo niya kamahal, kung gaano niya tayo ninanais na makita kung gaano kalaki yung habag at grasya niya sa atin. Kaya po isang purpose din po sa pagpahintulot ng Diyos na pagsubok sa ating buhay ay yung disiplinahan tayo. At ang lastly, to preparing to His purpose. Ginagamit niya rin pong purpose o layunin po din po ng ating Panginoon Diyos sa pagsubok na pinapahintulot niya sa atin ay ang patuloy po niya tayong piniprepare para sa kanyang layunin makapagbigay ng kapurihan, kaluwalhatihan at karangalan sa Kanya. Katulad po nung paggamit sa atin ng ating Panginoong Diyos bilang testimony sa mga tao na katulad po rin natin na dumaranas ng pagsubok sa ating mga buhay. Nasusulat po, especially po sa mga taong nagmamahal sa Diyos, ito po ang panghawakan nyo. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa kapag dumaraan po kayo ng mga pagsubok sa iyong mga buhay. Panghawakan nyo po ang Book of Romans chapter 8:28 na nasusulat po doon na wala po daw pagsubok na dumarating sa tao na hindi sa layunin ng Diyos, kundi para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Tandaan po natin lahat po ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. It's either negative man yan. Tandaan mo, kapag ang Diyos ang pinanaligan mo, ang Diyos ang patuloy na pinagkatiwalaan mo, lahat po ng bagay na yan ay pwedeng ikutin ng Diyos para sa ikabubuti mo. To be close, tandaan po natin, ang pagsubok ay hindi po judgment o punishment o parusa ng Diyos sa atin. Ang pagsubok ay kahayagan ng kapangyarihan, ng kabutihan, at ng katapatan at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Muli po, sa mumunting mensaheng pinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to, patuloy po ako nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at patuloy kong ibinabalik ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.